Ayan. Muli isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Um, ay, ayan. Muli, isang mapagpalayang araw, Grade 7 Armstrong. So, pwede ba akong makahingi ng mga heart react dyan para sa inyo, para makita ko kayo kung nasa Zoom room na ba kayo and para ma-monitor din siguro natin yung attendance. Pwede ba nating makita yung mga heart react ng ating mga students? Ayan. Meron ba? Andito na ba sina Jessie, sina Yumi? Ayan, maraming salamat. Ayan. So muli, magandang magandang araw sa ating lahat. Tayo ay magpapasimula na ng ating klase sa hapon na ito. And kahit mainit man yung panahon na meron tayo ngayon, pero excited na ako makasama kayo na matuto para sa araw na ito. Ayan. So before tayo mag-start, gusto ko lamang din ipabatid sa inyo ang isang kasunduan dahil ang ating pag-aaral o ang ating klase kasi ngayon ay ni-record or i-record natin for document una, yung Data Privacy Act. Sa pakikibahagi sa sesyong ito, para sa ating mga students, dapat alam ninyo na yung lahat ng i-record dito, yung mga makikita sagot nyo later on sa ating klase ay marirecord or masasama sa ating recording video para sa documentation purposes teacher. And pangalawa, para naman sa hindi ko inaari, kumbaga, kinakredit natin ito sa mga original na may gawa ng lahat ng ipepresenta ko sa ating klase. And pangatlo, safety check lang din tayo. Um, Katulad ng mamaya sa ating alintuntunin sa klase, gusto ko lamang din siguruhin ating virtual room. Ayan. So, gusto ko lamang din hingin yung consent ng ating mga students kung kayo ba ay pumapayag na i-record natin yung ating session. And kung pumapayag kayo ay pwede bang type kayo sa ating chat box ng dot. Ayan. Pwede ko bang makita ang inyong mga sagot kung kayo ba ay pumapayag? Ayan, maraming salamat sa inyong pagtugon at base sa isang panalangin at gusto ko na manalangin kayo base sa inyong mga paniniwala. Kaya naman tayo ay magkaroon ng saglit na pagtahimik at taimtim tayong manalangin base dito sa ating guide. Yun. At ayan, pagkatapos natin manalangin, gusto ko rin muna ihayag sa inyo ang ilang mga paalala or mga alituntunin natin sa ating virtual na silid-aralan na inaasahan ko na susundin ng ating mga mag-aaral. So una, pinapaalalahanan ang lahat na panatilihing nakasara ang mga mikropono. At yan, maraming salamat, Jessie. Bago ko po man sabihin, ay naka-open na ang cam niya at napakaayos ng suot. So,
Maraming salamat sa pagtugon sa ating virtual na paaralan. Maraming salamat. At ina-encourage ko din yung iba, yan, sina Isabel, sina Yumi, na magbukas ng ating cam para para makita ko naman yung mga magaganda nyong ngiti habang tayo ay nagkaklase. Dahil para ma-monitor ko din kung talaga bang nakikinig ang lahat. Ayun. At pangatlo naman, itaas natin ang virtual na kamay kung nais na magsalita o kaya naman pwede rin naman natin i-utilize ang ating message box dito sa ating Zoom kung kayo man ay may concern or may katanungan kay teacher. And then, pang-apat, mukhang bago ito sa inyo. Mukhang hindi nyo pa ito nakikita sa ibang mga klase nyo. No visitors allowed. Ibig sabihin, lahat dapat maging feel at home. At ibig sabihin, ini-encourage ko na maging aktibo kayo sa klase. Naariin nyo na parang kayo ay nasa tunay niyong bahay. At gusto ko na makita mamaya kung gaano ba kaaktibo ang Grade 7 Armstrong. Kaya naman no visitors allowed dahil etong klase natin ay inyong sariling tahanan. Ayan. So I hope na i-take note niyo yung mga alituntunin na yun, ha? Okay. So, next naman, before syempre tayo magsimula, gusto ko munang kamustahin. Mukhang naiinitan yung mga mukha nyo eh. So gusto ko muna mag-weather check muna tayo. So, para sa ating mga students, kamusta kayo? So, dito sa ating segment na kamustahan, gusto ko na pumili kayo ng weather na mag-e-express kung ano ba yung nararamdaman nyo for today's class or for today ng mga aktibang Grade 7 Armstrong para kamustahin kayo kung kamusta ba kayo sa gitna ng mainit na panahon. Ayan. So may gusto bang mag-share? Ba kayo excited na medyo gloomy? Ayan. So meron bang gusto? Kahit isa lamang. And then yung the rest ay pwedeng mag-comment sa ating chat box para ipahayag kung ano ba yung nararamdaman nyo ngayon. Or magtatawag ako base sa mga ngiti nyo. Ayan, sige. Siguro I'll call Isabella. Kasi ang liwanag ng mukha niya. So feeling ko sunny yung weather niya for today. Isabella, sunny nga ba ang nararamdaman mo for today? Yes po, sunny po yung nararamdaman ko ngayon. Yes. Bakit kaya? Pwede ka ba magbigay ng konting Kasi po weekend po ngayon, wala po kaming gawain masyado. sharing kung bakit sunny? Ayan. Okay, maraming salamat. Ayan. So, I hope na, though, meron bang mga nag-comment sa ating chat box? Ayan, happy din daw si Isabella. How about the other? Makita ko kung kamusta ba kayo for today. Pero I hope na at the end of this class, maging sunny tayo lahat. Para naman simulan ng ating klase, kailangan mo na syempre nating alamin kung ano nga ba yung mga layunin na gusto natin makamit sa end ng ating class. So, sahan na ang mga mag-aaral ay una, natagumpay ng ASEAN, mukhang bago sa inyong pandinig, pandamdam dami na ipapamalas ng diwa ng pagkakaisa sa pang-araw-araw na makabagong kaalaman at pangatlo, nakapupuo ng isang mind map na magsusulong at magpapalaganap ng kamalayan sa pagkilala sa kasaysayan ng ASEAN sa mga mahalagang layunin, estruktura at tagumpay nito. Pero bago ang lahat, bago natin simulan ng ating klase, syempre gusto muna natin na mag-warm up muna tayo bago tayo dumiretso sa ating lesson proper. So, para sa ating unang gawain, na may pinagbata na I can see your voice o ang tinig ng tagumpay. So, ayan, para sa ating panuto, magbibigay ang guro ng mga trivia patungkol sa kwent sa pamamagitan ng app na Crowd Pure App ay pipili ang mga mag-aaral kung ito ba ay Heart, alam ko na ito, or wow, ngayon ko lang nalaman ito. So, pero bago ang lahat na yon, gusto ko muna ipakilala sa inyo kung sino ba yung magpe-present ng mga trivia for this afternoon's class. So, ayan. 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 Bakit nga ba I can see your voice?
sino-sino nga ba ang mga contestants natin for today? At sino-sino nga ba yung magbibigay sa inyo ng trivia? So I hope nakikita nyo yung aking screen. Ayan. So, next slide natin. Ayan. Familiar ba sa inyo yung mga faces? Mukhang familiar. Kasi kay teacher familiar eh. So, sabi ng first contestant, alam mo ba na ang AirAsia Airline ay mayroong halos 130 na eroplano at meron siyang 10,000 na mga workers or kawani na siyang matagumpay na nagdadala ng mahigit na 200 million na pasahero hanggang sa kasalukuyan sa buong Timog Silangang Asya. Sabi ng first contestant yon. And then sabi naman ni Sasa Girl, kilala niyo ba si Sasa Girl? Na alam mo ba na bukod sa Pilipinas ay mayroon ding iba't ibang Jollibee Food Corporation or JFC franchises sa ilang bansa nakabilang sa Timog Silangang Asya. Ibig sabihin, hindi lang sa Pilipinas may Jollibee. Alam niyo ba yon? Na meron din daw sa Brunei, Vietnam, Cambodia, Indonesia na lumilikha ng maraming trabaho hanggang sa kasalukuyan. At sabi naman ni Queen Yasmin, alam mo ba na mayroong isang global na programa tinatawag na ASEAN Heritage Parks Program na patuloy na umiiral mula sa buong kalaganapan ng Timog Silangang Asya na nakakatulong sa pagsusulong ng kahalagahan ng pangalaga sa kalikasan. At pang-apat naman, ayan. Sabi na pang-apat na contestant, alam mo ba na mayroong isang global na organisasyon na tinatawag na ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management na mas nakakatulong daw sa atin dito sa Pilipinas kapag mayroon tayong sakuna. So, dahil narinig nyo na yung mga trivia ng ating four contestant, gusto ko naman na ipahayag ninyo kung first time nyo nga bang narinig ang mga trivia na ito or naririnig nyo na siya. First time po. Ayan. Ayan, sige, saglit lang. If-forward ni teacher yung link. Ayan, so, ayan. So, gusto ko na i-access nyo ito. Mula sa inyong, ayan. At meron tayong passcode na, ito. Ayan. Ayan. So, sinend ko na. Nakikita nyo na ba? Visible na ba sa inyo yung mga yung link and then yung trivia game ko? Dahil in a while ay i-start ko na yung, ayan, nakaano na ba kayo? Nabuksan nyo na? Accessible na? Pwede bang makahingi ng thumbs up if na-access nyo na? Ayan. Sino pa kaya ang naka-access na? Pahingi ng thumbs up. Ayan. Mukhang bukas na naka-access na ang marami. Tama ba? Okay. So, meron pa bang hindi pa nakaka-access? Ayan, wala na yata. So, start na ni teacher yung game and then, ayan, nagsimula na ba sa inyo? Ayan, counting down na. Ayan. Ayan, so, ina-expect ko na ngayon, nasa screens nyo na yung mga trivia and then nag-react na kayo whether first time nyo ba siyang nalaman or alam nyo na siya. So, lahat naman siguro nakaka-access, no? So, raise lang kayo ng hands if meron kayong concerns na hindi ninyo ma-access, sabihin nyo lang kay teacher sa pamamagitan ng pag-raise nyo ng inyong hands. Ayan. So, anong number na kayo? Pwede bang malaman kung anong number na kayo? Or na ba nakatapos na? Titingnan na natin yung summary. Ayan. Based sa ating summary, nakikita nyo ba yan sa ating screen? Ayan. So, for question number 100 dahil siguro familiar naman na sa inyo na hindi lang sa Pilipinas may Jollibee, maraming may alam. And then may 20% or
isa yung nakasagot na, wow, panibalik yung sa ASEAN Heritage Parks program, and then yung sa ASEAN na may alam. Wow! Si teacher na ginawa ko ng trivia na to, first time ko lang yun nalaman. Apat, tatlo, yung, ay, dalawa na pala. Yan. Dalawa na yung may alam, and then tatlo, ayan. So, ayan, para bigyan tayo ng pagpapalawak dun sa ating naging motivational activity. Totoo. Ayan, nakikita na ba yung screen? Totoo na ang AirAsia line daw ay isa sa mga pinakamalaking airlines. Meron na ba dito nakasakay ng eroplano, specifically sa AirAsia airline? Meron na? Wala pa. Ito daw ang pinakamalaking air sa airline mula sa Timog Silangang Asya, or sa English ay Southeast Asia, na nagbibigay ng maraming trabaho, na nagdadala ng maraming pasahero. Same goes din sa Jollibee Food Corporation. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, maraming mga nagtatrabaho sa Jollibee. Marami tayong branches dito sa Pilipinas na siya nagbibigay din ng maraming trabaho. And then, ayan din. Gusto ko lang ipakita sa inyo, kung gusto niyo ipapasok sa inyo yung link, Parks Program, pangalagaan nito yung mga biodiversity sa reefs mula sa iba't ibang bansa sa loob ng Southeast Asia. Ayan, ang bilis ko na magsalita. Sorry po. Okay, ayan. So, pangatlo naman, yung ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, or AHA Center. Ito din ay nakakatulong sa atin, specifically sa may mga baha, nakakatulong sila dahil nagbibigay sila ng tulong sa atin. Hindi lang din sa Pilipinas, maging sa ibang bansa pa nakapilang sa Southeast Asia. So para iproseso natin yung naging ating gawain, nagkaroon ba kayo ng panibagong kaalaman din sa mga trivia? Pwede ba makahingi ng heart reacts? If oo, ayan. So dahil nagkaroon kayo ng bagong kaalaman, ano yung magkakaparehong ideya o tema ang inyong napansin mula sa mga nabanggit na trivia? Pwede kaya, mayroon kayang nakapansin kung ano ba yung mga similar themes or tema na nakita nyo sa lahat? Kunwari doon sa Jollibee, sa AirAsia Airline, at saka doon sa mga programa na nakasaad sa ating trivia. Meron ba? Okay. Sige. How about si Biancarlo? Pwede ko ba matanong kung ano yung napansin mong mga magkakaparehong ideya lang mula dun sa apat na trivia? Yes, Biancarlo. You can Dinig po ba turn. ako? Oh, Dinig po ba? yes, rinig ka. Ayan. Sige. Meron bang any other hands? If ever na gustong tulungan si Biancarlo? Ano yung napansin nyo doon? Parang puro no? Puro mga storya ng ano kaya? Meron ba nakakaalam? Yes, Jessie. Parang si Jessie nagsasalita. Yes, Jessie. Yes. Hindi ka rinig. Ay, hindi yata siya naka-on yung mic. Hello, Jessie? Hindi naka-off pa yung mic mo. Hello, hello. Ayan, ayan. Rinig na. Ano po ba? About Association of Southeast Asian po ba yan? Sige na lang. Ayun, hindi yata clear sa end the teacher. Pwede pa kayo ulit, Jessie? Ano po, about po ba sa Association of Southeast Asian Nations? Hmm. Mm, medyo, medyo, medyo malapit. Medyo malapit. Pwede natin i-consider yon na tamang sagot?
Ano kaya yung yung pinapakita ditong team? Ayun si Isabella. Yes, Isabella. Ano po, unity po ng iba't ibang bansa sa Asia. Yes, Isabella. Unity po ng mga bansa sa Asia. Bakit kaya sinasabing bansa? Okay, sige. I-take na natin yon. I-take na natin yung idea ni isabigit natin yung word na Timog Silangang Asya. Yes, sige, take na natin yon. And then for question number 2, ano ang inyong kabuuang naramdaman? Like, pili kayo ng isang trivia doon na pinakatumatak sa inyo. Yes. Yes, Ayumi. Pwede ko bang malaman? Ano yung pinakatumatak sa yung trivia doon sa apat? Yung about po sa AirAsia Airline. Ayan. Medyo nagpupunta sa teacher, sorry. Ayan, sige. Pwedeng pakiulit, Ayumi? Yung about po sa AirAsia Airline. Bakit kaya? Bakit kaya yung pinakatumatak sa inyo? Bakit kaya yun yung pinakatumatak sa'yo? Kasi po nalaman ko po doon na ito po yung pinakamalaking airline po sa Timog Silangan Asya. Tapos may 10,000 po na kawani, tapos 130 na eroplano po yung meron sila. Okay. So first time mo lang ba yun narinig aside from Cebu Pacific, yung mga types ng airline na meron tayo sa Pilipinas? Apo. Okay, sige. Okay. So next question naman, sa simple mong pamamaraan, base din sa mga trivia, paano mo kaya ibabahagi yung mga kaalaman na iyong natuklasan sa trivia? Like kunwari, yung sa Jollibee, baka hindi pa alam ng iba yon, or like yung doon sa AirAsia Airline na sinasakyan ng mga classmate nyo. Pero hindi nila alam na yun pala yung pinakamalaking airline. Nakala nila mga Cebu Pacific, Philippine Airlines. Ano kaya yung simpleng pamamaraan na pwede nyo magawa para mabahagi nyo yung natuklasan yung kaalaman dito sa mga trivia? Sige. Pwede ba magbahagi si Prince? Ano po? Dinig po ako. Yes, rinig ka. Ano po? Like po, pag like mga lessons po, they sharing their comments or ideas po. Ayan, off yata ng mic si Prince. Hello, Prince. Pwede pakiulit yung sinabi mo? Pag ano po, like may mga topics po, ganun, pwede po i-share yung mga ideas or comments. Okay. Okay, so pwede niyo daw i-share yung mga naging kaalamat doon, Prince. And yes, Carlo. Mag-share po sa social media po. Yes, kasi 'di ba, lalo na kayo mga social media users kayo and tayo, miski ako, kaya natin gamitin yung social media platform para ipahayag yung kaalaman na ating nakuha para sa mga trivia na ating um, tinakil or pinag-usapan. Ngayon naman, ayan. So, ang next ako, caption mo. So, para sa panuto, nakikita niyo ba yung screen ko? Ayan. So, meron dito itong ginawa si teacher na tula. At kailangan nyo na tag-iisa kayo na lumikha ng isang malikhaing pamagat o kapsyon base sa pangunahing mensahe ng tula na ito. Pero bago ang lahat na iyon, pwede ba akong makahingi ng isang student na pwede bumasa ng tula para sa lahat? Sino kaya ang gustong bumasa? Yes, Isabella. Naririnig siya po. Yes, rinig ka. Magkakaibang estado, magkakabilang pulo. Magkakaibang kultura, magkakaibang representasyon. Sa kabila ng agwat, layo at pagkakabaha-bahagi, mayroong isang matibay na sipi ang
nananatiling nagbibigkis. Isipin ay ituturing na isang susi sa pagsira ng tanikala na pagkakawatak-watak. Tanikala na magpapakawala sa ating mga kamay mula sa pagkakagapos sa pagkakaiba. Kasama ang pinalayang kamay mo at kamay ko. Halina't sumulong sa mas malawak na mundo. Mundo na mas inklusibo at progresibo, natatahi at hahabi sa ating pagkakabahabahagi, kung saan tatayo tayo bilang isang binuong katawan sa kabila ng maraming kaibahan, na tinahinang magkaroon ng iisang mithiin, isang identidad at isang pagkilos. Mithiin na sama-samang kilalanin ng kaibahan bilang tulay sa pandaigdigang ugnayan at pagkakaunawaan, sa pagkamit sa mas makatarungan, mapayapa at masaganang pinabuklod ng global na komunidad. Ayun. Maraming salamat at naitawid ni Isabela sa kabila ng medyo driving na tugtugin sa kanilang background. So ayun, maraming salamat sa pagbasa, Isabela. At dahil dyan, ngayon naman ibibigyan ko kayo ng 3 minuto para gumawa ng pamagat na gusto nyong ibigay para sa tulang binasa ni Isabela. So ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para gumawa ng isang pamagat o option para sa tulang binasa ni Isabela. So start ko na yung ating timer. Ayan, so well encouraged lahat. Actually, lahat tayo kailangan magbigay ng pamagat. So, after nyo makagawa ng pamagat, gusto ko na i-comment down nyo sa ating message box yung nagawa nyong pamagat. So, if may mga questions tayo, pwede kayo mag-raise ng hand. Okay, meron na daw. Oh. Okay. Sige. I-keep lang natin yung ating mga answers sa ating chat box at pipili ako ng nakapikit kung sino ang mag-share. Pero lahat ay babasahin ko ang title. Pero mamaya sa ating question and answer ay may pagkakataon kayong palawikin kung bakit nga ba yan yung pinili nyong pamagat. So meron na lang tayong 1 minute and 40 seconds. Ayan. So, pasensya na at na-exit the teacher yung timer. Pero yun, meron na lang tayong 1 minuto. Sige. So, meron na dito si Jessie and meron na ding si Bo at meron na din si Priyan. Sige, babasahin ko na yung mga title . So, for Jessie, sabi niya, pagkakaisa kahit magkakaiba. Kay Carlo, pagkakaisang walang pinipili. Kay Prince ay lahat ay may bahagi. Very different mula doon sa unahan pero parang merong same thoughts o idea. Pagbubuklod ng lahat, sabi ni Isabela. Ayan. So, sino pa yung wala pa? Ayan. Mapayapang pagkakaiba. Ang ganda nun . Parang very impactful yun. Mapayapang pagkakaiba. Ang sarap sa tenga nun pakinggan. Ayan. So, lumipas na ang 1 minute left sa atin.
pag-usapan naman natin kung bakit nga ba kayo humantong sa mga pamagat na inyong binuo. Ayan. So, gusto ko munang tanungin sa inyo, naman ninyo, matapos niyo basahin yung tula. Ano yung naramdaman nyo pagkatapos basahin pala ni Isabela yung tula? So, meron bang gustong sumagot? Meron bang feeling kayong naramdaman after nyo siya basahin? So, pwede ba akong makakita ng mga active na K7 Armstrong? Yes, Jessie. Ano po, kahit po magkakaiba tayo, kahit iba po yung tradisyon natin, kultura o lahi, ay hindi pa rin po tayo nito mapapaghiwalay, at hindi po ito magiging hadlang upang tayo ay magtulungan at magkaisa. Ayun, maraming salamat. At nakuha ko yung sa kabila daw ng, ayun, mukhang passionate si Jessie nang sinabi niya yung mga katagang kahit magkakaiba ng kultura at lahi ay meron pa ding isang, Oh, teacher, magtanda ka na. So, ikaw magsalita. Please. ayan. So, okay. Meron pa bang other? Ano po yung naramdaman nyo? Meron pa ba? Anong naramdaman nyo pagkatapos nyo siya basahin? Si Giancarlo, anong naramdaman mo after mo basahin yung tula? Or si Isabela? Sige, si Giancarlo, meron ba siyang gustong sabihin? Giancarlo? Kahit po na magkakaiba po tayo, dapat po nagtutulungan po tayo kasi po pag walang tulungan, magiging magulo po yung buhay natin. Oh, okay. So, ayun, pagtutulungan yung word na pagtutulungan, sige, kukuhanin ko yun. Dahil nasabi ni Giancarlo at Jessie na kailangan nating magtulungan, kailangan nating magkapit-bisig, kailangan nating maging isang katawan sa kabila ng pagkakaiba. Ano kaya sa tingin niyo yung pangunahing, ayan, sa mensahe naman tayo, ano yung meaning nito nung nabasa nyo? Ano yung nakita nyo meaning nung tula? Meron ba? Okay, sige, tawagin ko siguro si Isabela, since siya yung bumasa. Gusto ko marinig yung perspective ng bumasa mismo ng tula. Ano kaya yung meaning nito sa'yo after mo siya basahin? Ano po ma'am, katulad po dun sa sinabi ni Jessie, na kahit may pagkakaiba po tayo, hindi po yun nagiging hadlang para maging daan upang magkaisa. Okay. Ayun, maraming salamat. Na tama ba kailangan nating buwagin yung mga pagkakaiba-iba natin para tayo ay maging isang katawan or kumbaga magkaisa tayo. So, sa tingin ninyo, paano nasasalamin ng mga pamagat na binuo ninyo katulad nung mga mapayapang pagkakaiba mula dito sa tema ng tula na binasa natin? Paano nyo kaya ma-relate yung pamagat na kasi nakikurious ako sa title na binigay niya kung bakit paano mo ma-relate yung ginawa mong pamagat na mapayapang pagkakaiba na ni Jessie, ni Isabela na about sa pagkakaroon daw ng pagtutulungan or pagkakaisa. Paano mo kaya i-relate yung pamagat na ginawa mo doon sa tema ng tula, Yumi? Kasi kahit po magkakaiba po tayong gaya po ng mga kultura natin, tradisyon at lahi, pwede pa rin po tayo maging mapayapa at hindi po natin di-discriminate yung isa't isa dahil lang po magkakaiba po yung mga pinanggalingan po natin. Ang ganda ng word na hindi dapat i-discriminate. At saka nagandahan talaga ako dun sa word na mapayapa. Parang nakaka-calm siya pakinggan. So, ayun, kumbaga, ini-specify dito o kumbaga binibigyan din dito ni Yumi na nirelate na yung mapayapang pagkakaiba, which is yung title na ginawa niya doon sa tema na sinabi ni Isabela na about sa
pagkakaisa at binibigyan niya doon ng emphasis. O pagkakaiba-iba natin ay magkakaroon pa rin, pwede pa rin tayo magkaroon ng pagkakaisa at iyon ay pwede natin makamit mula sa mapayapang makahingi kay Jervy ng isang parte or kataga dito sa tula na nakatulong sa'yo para mabuo mo yung pamagat na na binigay mo, Jervy? Ano po yun? Pwede po pa kayo ulit nung tanong po. Teacher Luisa, Ayun. Yes po. medyo pagalan lang natin yung pagsalita so we can catch up listening to you. Thank you. Sige po. Ayan, so nawawala yata si Jervy. Sige, pwede ko bang tawagin na lang si Prince? Mukhang malalim yata ang iniisip ni Prince. Yes, Prince, ano dito yung pwede mong mabigay sa amin na isang parte or isang kataga, kahit isang line lang na nakatulong sa'yo para mabuo mo yung pamagat mo? Sipin ay tinuturing na isang susi sa pagsira ng panikala na pagwawatak-watak. Bakit kaya yun yung pinaka-impactful sa'yo na kataga? At paano kaya nakatulong sa'yo yun na buuin yung pamagat na binigay mo sa amin? Dahil po, siya po ay, like, meaning niya is, para pong, dapat po lahat tayo lagi mag-isa, hindi po yung mag-aaway, ganun, o may kaguluhan. Ano po, dapat po nagtutulungan, ganun. Ayun. So, puro pala kayo same sentiments. Pero, yun, maganda rin yung katagang yun na pinigay ni Prince about sa, yung pagsira daw sa tanikala. Saan ba yun? Ayan, ito, yung sipin na itinuturing na isang susi na pagsira sa tanikala, naiiwasan natin yung pagkakaroon ng hindi pagkaintindihan or hindi pagkakaunawaan at sa huli ay tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Ayan na sinasabi na ni Prince or gusto niyang iparating. Sunod naman na katanungan, ano yung naging realisasyon ninyo after nyo basahin yung tula? Yes, Jessie. Po, ano po ulit yung tanong? Ano yung naging realization mo after mo basahin yung tula? Ano po, dapat po, lahat po tayo ay magkaisa at magtulungan sa isa't isa at isang tabi po natin ang ating pagkakaiba sa kahit anumang bagay po yan. Maaari pong sa kulay ng balat, sa tangkad, sa yaman po, o kung saang bansa ka man po nanggaling is mas maganda po na magtulungan na lang po tayong lahat kaysa po ay mag-away po dahil wala naman po tayong mararating kundi gulo kung hindi po tayo magkakaisa. Very refreshing about sa kulay ha. Ang ganda ng part na yon. Ang gusto ko i-highlight yung sinabi ni Justin about sa pagkakaiba-iba ng kulay kung ikaw man ay puti, ikaw man ay moreno or morena. Ayan. So, sa inyong palagay, ano yung binibithing kaugalian na nais na hubugin sa atin ng tulang ito? Ano yung nais na kaugalian na nais na mahubog sa atin ng tulang ito? Yes, sige, kay Yumi. Ano kayang kaugalian? Yes, Yumi. Pagiging matulungin. Yes, pagiging matulungin. Ano pa kaya? Paano kaya pagiging matulungin? Kasi po magtutulungan po tayo sa kabila po ng mga pagkakain. Okay. Pagiging matulungin or pagtutulungan. So, ayun. Okay, sa inyo namang palagay, mula sa inyong sariling pamamaraan, paano nyo, kasi kanina pa natin nababanggit din yung word na pagtutulungan, yung pagkakaisa, yung mga word na yun, sa tingin ninyo, paano mula sa sarili nyong pamamaraan, paano nyo maipapakita yung pagtulong nyo sa iba and yung pakikiisa ninyo or yung kaugalian ng pagkakaisa sa pang-araw-araw niyong pamumuhay? Sige. Pwede ba kunwari? Ayan si Isabella. Yes.
And then si Yumi. Sa ano po, sa pagtutulungan, halimbawa po sa school, if ever po na may classmate ka na nahihirapan, maintindihan yung lesson, pwede mo po siyang tulungan doon para makakatch up po siya sa inyo. Then sa pakikiisa po, halimbawa po, nagpatupad yung gobyerno ng mga batas, katulad po dun sa pertussis outbreak na kailangan po ulit mag-face mask, dapat po tayo makiisa at sumunod dun sa binabang batas ng gobyerno. Sige, Isabella, gusto ko lang itanong kung bakit ano yung kahalagahan ng pagsunod mo or yung pakikiisa mo dun sa ibinabang balita about sa pertussis? Ano yung possible na maging outcome nung pagtulong mo or pakikiisa mo? Ano po, mas mababawasan po yung mga cases ng pertussis, mas magiging ligtas po tayo at mas maraming tao po yung hindi magkakasakit. Ayan, sige. Salamat sa inyong mga sagot. And then meron pa bang mag-a-add or ayan, mukhang wala na. So, tayo ngayon ay dumako na sa ating discussion. Which is ang title ng ating topic, tura ng at ilang tagumpay ng ASEAN. So, bago ba sa pandinig ninyo yung word na ASEAN, pwede ba makita ng thumbs up if bago ito sa inyong pandinig? Okay. So, ayan, nakikita ko si Yumi. And then yung iba ba? Familiar ba yung iba? Ayan, si Prince din. Hindi rin daw familiar sa kanya yung ASEAN. So, ngunit ano nga ba yung ASEAN? So, ang sinasabi dito, ang ASEAN daw or ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay isang regional intergovernmental organization. Pero ano nga bang meaning nitong regional intergovernmental organization? Parang ang lalim, no? O isang grupo na nangunguna para pagbigkisin at pangunahan yung iba't ibang bansa. Katulad ng nababanggit dito, Southeast Asian. So, ang ASEAN, siya yung nangunguna mula sa lahat ng mga bansa na sakop ng Southeast Asian. Ngunit kailan nga ba tinatag yung ASEAN? So, itinatag daw yung ASEAN noong 8 ng Agosto noong 1967 sa Bangkok sa pamamagitan ng pagpirma ng ASEAN Declaration. Nakabuo ang bansa na kabilang or miyembro, pero noong itinatag daw kauna-unahang itinatag ang ASEAN, ang bansang Indonesia, Malaysia, tayo na Pilipinas at Singapore at Thailand lamang yung katang nagtatag ng ASEAN. Pero ang ASEAN ay mayroong 10 mga kabilang na bansa na siyang malalaman natin maya-maya lamang. Pero bakit nga ba itinatag yung ASEAN? Pangunahan yung mga namumuong tensyon or katulad na sinabi natin kanina sa tula, yung mga away o yung mga kaguluhan. Ito ay para pangunahan or pangabansa sa Southeast Asian at para magkaroon ng kolektibong kooperasyon sa pag-unlad yung iba't ibang bansa na kabilang sa Southeast Asia. At kabilang na rin dito yung pag-ensure na mapayapa at ligtas at umuunlad yung bawat bansa na kabilang sa Southeast Asian. Pero sino-sino nga ba ang kabilang or sino-sino nga ba ang bumubuo ng Southeast Asian? Siyempre, tayong Pilipinas ay kasama na dito. Kasama na rin ang Vietnam, ang Myanmar, ang Thailand, Malaysia, ang Brunei, Singapore at Indonesia. Pero kung titignan natin siya kung kailan siya sumali yung mga bansa, katulad ng sinabi ko kanina kung kailan itinatag ang ASEAN, nauna ang Pilipinas at yung mga kasama nitong bansa na itinatag noong 1960s, mga Cambodia, ito ay sinundan ng iba't ibang bansa katulad ng Laos mula sa mga sumunod na taon. Ngunit ano nga ba yung layunin at struktura at ilang tagumpay ng ASEAN? So sabi dito,
katulad ng sinabi ko kanina, isa siyang organisasyon na namamahala para sa ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. So, ang unang layunin nito ay himukin ang lahat ng sektor ng lipunan na magkaroon ng pagkakaisa katulad ng tinakal natin kanina sa tula at pagpapatatag ng komunidad ng ASEAN. So, hindi lamang sa komunidad ng kabuuang Southeast Asian, yung mga bansa doon, kundi sa bawat bansa din. Pangalawa, palakasin ang regional na katatagan at pagtibayin ang malaking kooperasyon sa politika, kunwari yung mga ayun. Kunwari sa kooperasyon sa politika, sa seguridad at sa ekonomiya at sa socio-cultural. So, pinapangunahan nito yung pag-establish ng mga batas na mangunguna sa bawat bansa na magkaroon ng iisang framework or iisang batayan kung paano sila nag-work or nagkakasundo para kamtin yung iisang mithiin na inaasam-asam nila, which is yung magkaroon ng iisang mithiin at magkaroon ng kapayapaan, seguridad at magkaroon ng equal na pag-unlad ang lahat ng bansa. So, pangatlo dito, itaguyod din yung paglago ng ekonomiya. Kasi katulad ng sinabi ko kanina sa trivia natin, katulad nung sa Jollibee, isa yun sa mga achievement ng ASEAN kung bakit patuloy na lumalago ang ating ekonomiya dahil sa tulong din ng ASEAN. At ayun naman din ang layunin niya is palaguin yung ekonomiya, magbigay ng mas maraming mga trabaho para sa mga Pilipino at para sa mga karatig bansa na kabilang sa Southeast Asia. So, pang-apat din is para tiyakin din na lahat tayo ay yes po. Hello, Teacher Luisa. Please wrap up the session. Thank you. Hello po. So, ayun. So, dito na po nagtatapos ang ating session or discussion or ating class for today. So, maraming salamat specifically sa aking students. Ayun, maraming salamat sa pagpunta ninyo and ayun, maraming salamat din sa evaluators. So, ayun. So, students, pwede na kayong lumabas muna panandalian and then i-chat ko na lang kayo. Ayun, maraming salamat sa inyong pagpunta at sa inyong partisipasyon. Salamat, Yumi, Isabella, Jessie, Jervy, si Prince at si Biancarlo. Salamat. Pwede na kayo lumabas. Bye-bye Thank po. you, Yumi. Yes, Isabella. Salamat. Salamat, Jessie. Ay, sorry po. Stop sharing. Ayan, Luisa. Dahil may gagamit na ng Zoom link, may ano ka ba? Post-con link ka ba? Yes po. Para doon kayo magtuloy. Okay. Hi, Luisa. When you give the postcon link, ang mag-stay lang ay ikaw, your evaluator sa subject area, and values and evaluators. Okay? Yes po. Nakasend naman po sa mga messenger po nila. See you, Ira, Kuya JP, tsaka kay Ate Atina. Thank you po. Okay. Luisa, So, siguro po, sige po, ako na po ang mag-officiate. So, pwede po bang, tama po ba Ate Atina, nauuna po ba ang mga major po na magbigay ng comments? Sa dalawa kong na-attendant, magkaiba. Minsan yung major, minsan ako yun. Sige po. Dahil Sige po. iisa lang po si Ate Atina. I-sandwich na lang natin si Ate Atina. Sige po. Pwede po ba mauna? Kasi po si Kuya JP kanina po, ang early bird sa Zoom, nauna pa po siya sa akin. Kuya JP, pwede po ba kayong magbigay na po ng comments and suggestion po? Based din po dun sa demo rubrics po and sa continue avoid po. Pwede po ba kayo mauna po magbigay ng comments and suggestion? Thank you po. Ayan, hello. Rinig ba ako? Yes po, rinig po kayo. Ayan, sige. Good afternoon sa lahat, no. So ngayon, sige, banggitin ko yung mga nasulat kong continue tsaka avoid, no. Sa yung sa demo mo, no. So una, congrats pala, no, Teacher Luisa sa yung demo teaching. Thank you So po. una, continue, no.
continue you have makeup, no? So the teacher has good physical appearance, no, na ino-observe yan especially sa DepEd, no, na kailangan yung mga teachers, no, required actually na dapat may kaunting makeup mo lang, no, to make them presentable, no, sa harap ng mga students. So good yun na may you have pleasing or good physical appearance, no? And maganda rin sa simula yung meron kang Muslim student, no? Doon sa may simula, yung sa, ano tawag nito? Sa First panimula, slide. no? Na kung sa may first slide na may Muslim students since relevant siya ngayon since we have Ramadan and relevant din siya sa AP, no? Since we're promoting cultural yun, sa culture, no? And sa religion, no? Diversity, yun. And then, meron din good teaching disposition si Teacher Luisa, no? Nakikita natin na, ayun, may maganda yung disposition as a teacher. And then, meron siyang self-check activity na relevant, no? Sa nangyayari ngayon, which is yung init, no? Na idugnay niya ron. So, maganda siya, no? Which is, maaari mo ipagpatuloy mo pa siya. The teacher has pleasing personality, no? Jolly si teacher. And then, nakakatuwa na ng mga teachers. And then, maganda rin na nagko-call ka ng mga random students. And then, yung next is yung value was achieved, no? Nasabi, no? Based dun sa rubrics, no? Na nabigay, no? Nanggaling sa mga students yung value, no? So, na-achieve naman yung value, no? And then, maganda rin yung numerical and reading literacy na nakita natin, no? So, we presented datas and yung sa may tula, no? Nakita natin doon na ngayon hinahanap din kasi siya sa DepEd na kung saan how we will integrate yung numbers, no? Yung numerical and then yung reading literacy na kung saan papasok na rin doon yung across curriculum, no? So you have achieved that. And then you have good facilitation of questions, no? Nabigay naman yung mga questions but it can be improved pa. And then students have good response, no? Ang gaganda ng mga binigay, especially dun sa may panlinang na gawain, no? Magaganda yung mga nabigay ng mga students, no? Maganda yung mga responses nila. And then the sa pertussis, no? Magandang nasuportahan mo siya, no? Nasuportahan mo siya to achieve pa, no? Palaliman pa natin yung value na lesson natin. And then sa content naman sa discussion, maganda yung ginamit mong timeline, okay? Good yun, okay? Ginagamit siya, no? Effective strategy siya in teaching especially history. So maganda gumamit ka ng timeline. So dumako naman tayo sa avoid. Una, no, very evident na medyo mabilis magsalita si teacher, no? So bagalan lang natin ang pagsasalita since grade 7 yan, okay? So medyo and online siya. So medyo practice na bagalan pa natin yung pagsasalita. And then, be mindful with camera angle. I don't know kung yung camera angle. Pero, especially kung demo, no, please choose yung proper camera angle, no? Na pwedeng nakatapat siya sa mukha mo, if nakataas. Or if you have other camera. Pero, ayun naman, kung yung availability lang. Pero, to improve lang, no? Especially kung magde-demo ka, no? Online, no? So, magandang pumili ng camera angle, no? And then yung copyright, WRIT ba siya or RIGHT? Doon sa may palatanda. I don't know kung copyright talaga siya yung sulat kasi nakalagay doon. Pero based sa alam ko, copyright is yung right, yung tama. Yes po, Tama yung ba? about po sa rights po nung kung kanina man po yung kunwari yung tula po na ginamit ko. Tinopya po kasi namin siya. Hindi po, mali po talaga yung nandun po sa PPT kasi mali rin po yung napaggayahan ko. Okay, understood. So next time, no, be mindful pa doon, no, since napapansin siya, no, yung copyright. And then yung spelling din, no? And then yung prayer has no sound, tama. Ewan ko lang sa akin, wala siyang sound. Meron ba siyang tunog? Hindi siya narinig. Feeling ko po, wala po siyang tunog kasi hindi ko po shinare sound. Hindi ko po napindot yung share sound. Okay. Okay, so ayun, be mindful na rin doon. Ayun, kung ganun, no, pag ganun, minsan prepare din ng mga offline videos. Okay? Especially, di ba nagtagal tayo doon sa simula since naka-YouTube siya, naka-embed siya, no? So, to improve, no, always prepare ng offline videos. Lalo kung may mga videos ka, no,
mag-prepare ka palagi ng offline na copy, no, in case na may ganyan, na may problem sa technical, no. And then yung ayan phrases, medyo bawasan natin yung paggamit ng ayan, 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 ayan. So naparami siya. And then yung sa learning objectives, pinapabasa yun sa students. Okay? Ang based sa amin, I don't know sa values and no, pero sa turo sa amin, ang learning objectives binabasa dapat ng students, hindi dapat sa teachers yan. Okay? And then sa hindi ko rin alam kung nag-vary din to sa majors, pero yung mga title ng mga activity nila, yung paglagay ng paganak na agawain. Okay, okay. Yung mga paglagay ng mga pagganyak na gawain, panlinang na gawain, nakalagay kasi sa slide, no? And as sa amin, yung tinuro sa amin, no, hindi dapat siya nilalagay kasi parang sa teacher, ano siya, jargon kasi siya, no? So, pwedeng to improve or parang alternative, lagyan na lang gawain 1, gawain 2, gawain 3. Ganun kasing ginagawa namin para hindi nalalagay pagganyak na gawain, paninang na gawain. Kasi teacher jargon siya. Jargon siya ng mga teachers, no? And hindi naman, pwede niya mga students. So, pwedeng gawain 1, gawain 2 na lang. And then next, yung nababanggit mo rin yung mga lesson plan parts, no? Nabanggit mo yung motivational activity, okay? Which is, hindi siya dapat binabanggit, no? And then yung para iproseso ang yung mga kasagutan o yung gawain, I think hindi din siya ginagamit yung proseso, no? And then, ayun, sa Jollibee, yung mga examples, no? Di ba medyo tinalakay mo? So, pwede, naglagay ka na lang ng mga logos doon. Aside from, hindi na lang sana text heavy yun, no? So, logo para mas maging engaging pa sa mga students, no? Logo na lang nilalagay doon, no? Or pwede, lagyan mo rin ng logo, no? Kasi text lang nakalagay doon, 2 bullet yun na text heavy masyado. So, ayun, pwedeng logo, pictures, ayun. And then, ewan ko rin doon, pero ito rin yung strategy. Siguro sa processing question sa una, sa ganyan na gawain, pwede yung sa mga processing question doon, pwedeng one question, one slide, no? Kasi ang tendency kung nakalahad-lahat, parang mahirapan students pag-focus doon sa isang tanong. So pwedeng, ayun, one question, one slide, no? Para kung ipapresent yung tanong, one question, one slide, para focus sila kung ano lang dapat yung sasagutin na lang ng tanong. And then, ayun. Pag magtatawag ng students, huwag sukuan. Okay? Kapag hindi nila maintindihan yung tanong, yung tanong, hindi nila ma-grasp, huwag sukuan yung students, huwag lilipat agad. No? So, subukan palalimin pa, mag-follow up questions. Pag hindi talaga kaya, even though madali lang yung tanong, i-relate pa sa students yung tanong para masagot nila. No? Huwag sukuan yung students sa pagsagot. No? So, mag-follow up question kung hindi nila makuha yung sagot or nahirapan silang sagutin para, ayun, masagot nila. No? And then, yung unity na-achieve. Tapos yung sa activity, next naman na tayo doon sa may sa tula, okay? Yung 3 minutes is too long, ay for me, na sa paggawa ng pamagat, no? Basically, pwedeng 1 minute or 2 minutes na lang siya kasi title lang naman na siya. Title lang naman yung gagawin nila, no? So, pwedeng 1 minute, 2 minutes, no? Especially kung demo yan or yung actual teaching na medyo matagal na siya, no? Hindi mo na matatapos yung lesson plan mo, no? So, 1 minute, 2 minutes is enough na, no? Yung 3 minutes masyadong siya mahaba for the activity. And then, do not explain yung answers ng mga students, no? Like make them explain their answers, no? And then, yung meron na banggit na mga terms, no? Yung discriminate, no? Yung mga discriminate, no? Yung sa may na panlinang nagawain, no? Pag nakarinig ko ng mga terms na mga ganon, supportahan mo na ano ba pagpapakalaga natin discriminate? Okay, para malinaw sa kanila. Okay, so and then nakaka-clarify mo rin kung ano yung baka mali pa yung pagpapahulugan nila, no? So pag ganun yung mga terms sa discriminate, yung mga vocabulary na babanggit nila, sigundahan mo yun, no? Follow up mo yung tanongin mo kung ano pagpapahulugan nila. And then, improve pa yung transition sa mga processing questions, no? So, pwedeng to improve that, kunin yung sagot and then transition, no? So, para maging seamless lang yung transition niya, no? Hindi lang yung sorry, and then, sa discussion naman na, since ASEAN yan, and then very unfamiliar pa yung mga students, no? Provide talasalitaan, vocabulary, no? Para hindi mo na pinabanggit yung mga intergovernmental, no? So, yung ASEAN, ano ba yun? So, parang pwede magbigay ka na ng mga yung vocabulary simula, no? Para
pag nagdi-discuss, madali na lang. Alam na nila kung ano yun. Okay? Kung ano na tinutukoy mo, hindi napapaliwanag pa agad. And then yung discussion is medyo teacher-centered siya, given yung objectives is napapaliwanag, no? Ayan, definition ng terms tama, no? Pasensya, may asa. Pero yung discussion is teacher-centered, no? And then napapaliwanag kasi yung objective, no? So dapat students yung napapaliwanag. Again, yung objectives is yung students gagawa, hindi yung teacher, no? So teacher-centered. So para ma-improve yun, provide questions, no? Magtanong. And then strategy pa, like image, na ba? Kunyari, Cold War. Ano bang masasabi nila sa Cold War? Di ba? Ayun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ASEAN. So pwedeng magbigay ka ng image and then anong reaction nila sa Cold War, gano'n, para maging seamless lang. And then may response pa rin yung students, hindi yung nanggagaling lahat kay teacher. And then, yun, observe time management, napahaba yung preliminaries activities, no? So, ayun, hindi talaga matatapos yung instruction delivery, no? So, medyo matagal. And then, ayun, sa concept map naman, medyo naging teacher-centered siya. Magandang sa students na nanggagaling siya. So, pwedeng nagtatanong ka na lang doon. So, batay sa concept map, ano raw ang mga layunin ng ASEAN? So, magtatawag ka doon. Ano ang mga pillars ng ASEAN? Ano yung nilalaman doon? So, magtatawag ka doon. Hindi yung manggagaling kay teacher. So, overall, ayun lang yung mga na-observe ko, no, sa demo mo. So, again, congrats and pagbutihin pa. Congratulations, teacher. Thank you po, Kuya JP, sa comments and suggestions po. Sige po, mamaya po natin siya i-digest po overall kapag nakapag-comment na po lahat. Pasok ko po muna kay Ate Atina po. Siya po yung VE major po. Hello, actually nabanggit na ni Sir John Paul yung pero ito na lang yung yung sa intermittent connection nabanggit mo nga na ano na hindi siya yun nga mabagal yung internet mo. Pero here may mga questions ako sa iyo. One, sa palagay mo, successfully and naturally mo bang na-integrate yung math? Successfully po, oo. Pero, if objectively saying po, kasi ang VTI ko po, para lang din po sa kaalaman po no major, tawag po dito, sa exploration po siya, which is sa panlinang na gawain pa po siya dapat lalabas. Kaya medyo na set, parang nagulat din po ako nung lumabas siya sa trivia, doon po sa processing question. So, meron tuloy kumbaga thoughts sa akin if mali ba yung set of questioning ko sa una or talagang unnatural yung, though hindi naman kasi din ako doon nag-integrate. Pero hindi po ako sure doon kung natural ko po ba siyang na-integrate. Pero if doon po sa panlinang na gawain, I guess yes po, naturally ko po siyang na-integrate. Kasi noong nanghingi rin po ako ng comments sa majors din po na makakilala ko, like sa AP po, na nag-comment din po sila doon sa tula na goods po na yung construction ng tula is ano po talaga, very centered po dun sa VTI ko, which is pagkakaisa. Pero hindi po siya directly nasabi dun sa tula. So, feeling ko po based naman po dun sa mga answers ng students ko. Naturally po yun doon sa panlinang. Pero meron po akong second thoughts po doon sa unahan. Kasi kaya din po, nakita niyo po siguro kanina, hindi po agad ako nakapag-react na mabilis. Kasi nabanggit po agad yung VTI ko sa unahan pa lang. Which is dapat po sa panlinang na gawain pa po siya dapat lalabas. So hindi ko po alam kung dapat ko po ba siyang kunin agad sa student. Kaya parang ang pagkakalala ko po, dinisregard ko po yung answer po tuloy ng or parang sinabi ko po, in-acknowledge ko lang po pero hindi ko po siya pinalalim or like in-expound kasi dahil po nagulat po ako na lumabas po siya at the very beginning po ng demo ko po, which is doon pa lang po sa pagganyak, which dapat po sa panlinang pa po dapat siya lalabas. So, hindi ko po alam kung nasagot ko po yung question ni Ate Atina.
Okay, so goods na aware ka. Pero if ever man na lumabas siya agad, yung value, it's okay to take note. Take note mo muna, dahil sasabihin mo siya sa panlinang na or sa main activity mo na. Gaya ng nabanggit ni ano kanina, um, tingin nyo doon, tapos flow na ulit ng processing questions mo. Your next question, up to which phase of the lesson did you finish within the given time limit? So, abstraction, no? Opo, abstraction. Pero kagaya po ng sinasabi, as much as, actually po, meron po akong ginawa pong tactic po sana for abstraction. Hindi po dapat siya supposed to be magiging teacher-centered. Kasi po kaya din po ako pinagawa ni Ma'am Martin ng mind map is para ma-synthesize po yung thoughts and then makuha ko po yung students ko as like kabilaan po yung give po ng information or ng idea. However po, yung sa abstraction ko po, sasabihin ko po sa inyo na kinaklatch ko na po siya based sa time kasi nakikita ko po yung time sa screen. Nagsimula po ako ng abstraction like 4 minutes po. 4 minutes left. Tapos, ang bilis po ng transition. Hindi ko nga po alam kung naiintindihan pa po ng students ko. Though, yung doon po sa una po sa ano ang ASEAN, medyo na-reiterate ko pa nga po kung ano po yung intergovernmental, ano po yun doon po sa part na yun. Pero, ah, kung sasabihin ko po, umabot lang po talaga ako sa panlinang kasi klinatch ko lang po talaga. Naging totoo. Opo, naging totoo po ako. Klinatch ko lang po yung abstraction kasi hindi din po na-expound na maayos yung abstraction since ang tendency po, dahil po kulang na sa time, na madali po siya and then hindi po siya na-expound ng maayos. Which is sayang po kasi magaganda pa naman po sana yung inputs din nung students sa paninang nagawain. Though, ayun nga po, na-compromise po siya dahil po doon sa excessive time ko din po sa pagganyak, which is dapat po sana naging 5 minutes lang, pero parang hindi po ata naging 5 minutes yung pagganyak ko. At saka yung sa preliminaries din po. Ayun, so kung sasabihin ko po, ang inabot po ng facing ng demo ko ay yung totoo po, panlinang lang. Kasi po klinatch ko lang po, klinatch ko lang po yung abstraction. Okay, pero goods na talagang pinurso mo pa din yung pag-discuss ng abstraction. So, last question. If given the opportunity to redo your demo, what aspects of your delivery and lesson would you improve and why? Siguro po, sa time management. Kasi even for the past demo po, ito po yung problem ko. Dahil nga po, kilala po ako as medyo very madaldal na teacher. Marami po akong input. Kanina nga po, naisip ko po, na sana hindi na lang ko na lang ginawa yung unahan ng pagganyak. Yung sa I Can See Your Voice, sana po nagdirekta na lang ako dun sa crowd pure. Kasi parang nagpatagal pa po yung yung introductory part ng pagganyak ko. Which is parang na-hype lang naman po yung students pero hindi naman po talaga actually necessary to to do. So kung ako man po ay kung if i-redo ko man po yung demo ko, I would din po talaga, I would consider po talaga yung maayos din na pagte-tailor ng mga activities and then yung sa questioning po kasi parang kanina sa pagganyak po napapansin ko po na medyo nahihirapan po i-grasp or baka nagkulang po lang din po talaga ako sa part ko. Medyo nahihirapan po yung mga students na i-grasp po yung buong question kaya medyo tahimik nga po nung pagganyak. Medyo konti lang din po yung sumasagot. And then, kapag may sumasagot po, is tinitake ko na lang din po yung sagot. Kasi hindi ko po alam if meron pa po bang makukuha pong sagot in the further students. Which is, hindi nga po ako masyado nag-exert ng effort para i-follow up sila with the question hanggang makuha nila yung tamang sagot. So, siguro po, time management and then yung pag-tailor ng right activities and then yung sa manner din po ng questioning since though alam ko po na may nakukuha po kung mga magagandang inputs sa students. Pero parang meron pa naman pong i-improve po sana yung transition po nung questioning ko para mas ma-solidify ko din po talaga yung foundation nung activity ko which is yung nilalaman nga din po ng tula. And then, ayun, siguro sa strategy po, sa teaching strategy, dun po sa abstraction, wala po kong babaguhin kasi hindi ko lang po talaga siya naipakita dahil po sa
time. Pero, ayun po, siguro sa activities lang and then time management and then more improvements pa nga po sa processing questions if bibigyan po ako ng chance na mag-read ng demo. Yun po. Okay. So, proceed na tayo ngayon sa continue avoid. Ano munang simulan natin? Lisa? Avoid or continue? Sige po, avoid po. Okay. Sa avoid, unang ako napansin intermittent connection. Kasi, akala ko sa akin lang pero message ko si Ralph sa kanya din daw. Maikli lang to, okay. So next naman, yung suggestion ko, yung objectives, pwede siyang basahin ng students. Sila yung magbabasa na lang mismo nun. And you will ask them, are you ready to, yung parang makamit itong mga layunin na to sa araw na to. So next naman ay, don't mention the part na bilang pagpapalawak ng ginawa natin sa motivational activity. So, di mo na need siya i-mention. So, pwede natin sabihin na para palawakin. Yun. Then, sunod naman ay yun nga, ang bilis mo magsalita, nakadalawang beses ng message sa akin si Prof. And yun, ano na rin siya, nag-off mic na rin siya para sabihin sa'yo na mabilis kang magsalita. So, dahil nga pansin ko sa ikaw is, kilala kita personally kasi alam ko talaga, may pagka-talkative ka, kaya talagang mabibilis magsalita. Okay, pero you can improve on that. Next naman ay yung processing questions must not be flashed in the screen. Dapat alam mo to by heart, dapat sa ulo mo siya. Pati po ba yung, sorry po, pati po ba yung sa, Motivational. motivational po? Oo, kasi sa amin, hindi talaga kami nag-flash ng questions. Pati kung magpa-flash ka man ng questions, hindi dapat sa iisang slide lang nakalagay yung lahat ng questions. Kasi yung sa'yo, naka one question, tapos two. Sunod-sunod na siya. So, wala nang thrill or may idea na kagad yung student sa mga susunod pang questions. Okay, sa continue tayo, yun lang yung avoid ko. Continue, things to celebrate natin. Ang kasunduan idea, good yan, kasi you mentioned na their privacy. And yung interfaith prayer, maganda rin yan kasi syempre may iba't iba tayong paniniwala. Gaya kanina, may nagbanggit na INC pala siya. So, ayan, iba-iba tayo ng paniniwala. Next naman ay, good that you compliments your students. Yung sa ano pa lang, yung sa preliminary, sa parang pinag-open mo sila ng camp, may isa kang kinomplement na student, and I think very good yun. Yung weather check is good kasi ESP tayo eh. Syempre, we should know their emotions first before we proceed. Syempre, kung may mga problems, we should cater them immediately. Next, yung voice mo, very energetic and very audible. Teacher voice ka doon, and yun nga, maliwanag. Kung wala lang talagang internet or fluctuating internet, no, feel ko mas gaganda pa yung flow ng iyong voice. And yung PowerPoint mo creative, lalo yung mga activities mo, very interactive and nakakatuwa kung ako yung magiging student. Yung sa discussion part, maganda rin yung PowerPoint mo. Kasi, siya, readable and magaganda yung mga nagagamit mong elements. So, yun, congrats, Teacher Luis. Salamat po, Teacher Atina po. And then for last po, pasensya na, Miss Ira, andyan pa kaya siya? Sorry kasi early bird kasi si Kuya JP, kaya siya inuna ko. Yes, Miss Ira. First of all, thank you for inviting me, Sir Evan. Siguro start ako sa... Ira. Yes? Ayan, mas audible na yung voice. voice. Na ako. Thank you. Ilalapit ko ang aking device. Ayan, mas narinig ako? Yes, mas rinig na. Okay. Ayan. Siguro mag-umpisa ako sa continue and avoid. For the continue, ayun, very good yung asking for permission to record the meeting. So, lalo na, these are grade 7 students and yung confidentiality nila very crucial. Pangalawa, good na you explicitly stated yung guidelines. Mahalaga kasi siya as panin mo lang gawain na alam nila kung ano yung do's and don'ts, lalo na nasa virtual classroom tayo. And mahirap mag-manage ng students sa virtual classroom.
Pangatlo, very good ka sa checking ng students, lalo na dun sa mood or sa weather, something. And very relevant siya ngayon, lalo na nag-i-increase ang ating HIP index. Tapos, sa motivational activity mo, gusto ko siya kasi yung content niya ay patungkol sa mga patungkol sa ASEAN, sa iba't ibang um, konsepto or mga organizations no na bunga itong ASEAN. And ma-assess mo kung ano yung current knowledge ng mga bata patungkol dun sa panibagong lesson na ibibigay o ihahatid mo sa kanila. Very wise din yung pagpili mo nung activity for values integration kasi na-cater niya yung values integration. No? Tapos, panghuli yung sa discussion and lesson proper, good yung paggamit mo ng timeline. Although, kasi yung pagpasok ng mga bansa sa ASEAN ay hindi naman sila nabuo sa current number nila. Diba? Unti-unti silang pumasok. So, goods yung paggamit mo ng timeline, although be mindful lang siguro if you have more time to parang shortly explain bakit pumasok yung bansa, lalo na yung pinaka-recent na mga bansa. Kasi 1960 plus, if I'm not mistaken, ang ASEAN. Tapos, yung mga huling bansa ay very recent lang din pumasok. Yun. Tapos, sa avoid, yun nga, siguro ang laking factor kung bakit medyo yung mga sumunod na part ay nagkagulo-gulo dahil nga din sa internet connectivity no, na meron ka. Sa actual na pagtuturo naman talagang hindi natin naiiwasan, hindi natin alam kung kailan totopakin ng internet. Pero yun nga, naka-apekto siya sa pangkabuang klase ni Teacher Luisa. Tapos hindi ko alam kung hindi ko lang naabutan yung pag-introduce mo sa sarili mo bilang subject teacher ng AP. Kasi tag dito, ako kapag nagde-demo, ginagawa ko siya. Parang to explicitly say lang sa mga student na, okay, sa klase nito, from this moment, AP ang ating subject, and ako yung magiging teacher niyo. Yun. Tapos, yung mga mannerisms mo, no, ganyan. Yun, ganon. Medyo, kapag paulit-ulit na medyo distracting siya, no, lalo na sa mga students. Tapos, dead air. Siguro nagkaroon ka ng maraming dead air sa umpisa. Siguro nangangapa ka, ganon, kinakabahan. Kaya, marami siyang dead air. Tapos, kapag mag-share ka ng screen, siguro parang sabihin mo na, for a while lang, ganon, i-share screen ko, yun. Para alam ng klase yung currently ongoing sa klase niyo. Tapos, ayun, sasang-ayunan ko yung sinabi nila Teacher ni Teacher John Paul and ni Teacher Athena, no? Yung sa motivational activity mo, text heavy siya, kaya siguro hindi hindi ganun siya agad-agad na absorb ng mga students. Kasi apat na medyo mahabang pangungusap, no, para na nga siyang paragraph. Yung present mo ng isahan, tapos nasa isang slide pa siya. Tapos, siguro if you want to continue yung ganong klase ng pagtuturo, ipabasa mo sa student. Lalo na grade 7 sila and we have to check yung kanilang reading comprehension skills. So, isa siyang magandang paraan para ma-check kung si student ba ay mahusay o nakakaintindi ng kanyang binabasa. Goods din siya para mabantayan mo yung engagement level nila, nakikinig pa ba sila o hindi. Tapos, sumunod, sa part ng recitations, kaya siguro hindi mo rin na-acknowledge yung mga sagot nila. Kasi nga, given your internet connection. Pero sa mga ganong klaseng moments siguro, huwag mong kalimutan na bigyan sila ng alternatives such as ipag-chat mo yung sagot sa message. Yun. Sa gayon, ma-acknowledge sila and hindi sila parang mahang na sinagot naman nila yung tanong pero hindi narinig yung teacher. Kaya parang
yung ganung pakiramdam, no, ma-avoid natin. Ano pa ba? Ayun, yung avoid disturbing or talking while the students are doing their activity dun sa 3 minutes. Then medyo mahaba nga siya concerning sa pamagat. Tapos parang in the middle of the 3 minutes, nag-explain ka pa ng iyong directions na could have stated it earlier ng tuloy-tuloy and buo na i-chat niya lang nila. Gano'n. Tapos, ayun, sa mga pamprosesong tanong, medyo marami siya. No? Tapos, ang concern ko lang ay parang there are processing questions na medyo alike naman yung gusto niyang palabasin. Hindi ko alam kung sa part ko lang yun. Tapos, pinaka napansin ko talaga dun sa mga naabutan nating part, lalo na sa mga yung unang dalawang activities, it mainly caters the values integration pero hindi yung content ng tinuturo mo na ASEAN. Maganda yung sinabi kanina na pwede yung sa vocabulary, yung mga mapapansin ng mga student na mga unfamiliar words, tulad nung nilinaw mo kanina. Pwedeng maganda yun as your motivational activity na ito or mga exploration na ito yung mga possible words na makakasalamuhan nila dun sa explanation part. Tapos, kapag dumating na nag-explain ka, ay mababalikan nila na, ay, ito yung encounter ko kanina sa motivational activity. Ganon. Tapos, ano pa ba? Ayun nga, kung hindi masyado sigurong nakakater sa values integration, although naiintindihan natin kasi gusto nating mapalabas yung values na integrate. Siguro kung mas na-introduce ng maayos um, yung topic na ASEAN, mas magiging madali siya i-absorb ng grade 7 kasi ito yung unang pasok nila sa Araling Asyano, no? Pagdating nila ng grade 7. I think ayun lang naman. Yeah, ayun. Yun. Overall, congratulations, Teacher Luisa. Salamat. Ay, sorry. Thank you, Teacher Ira. And yes, na-overpower po ata ng ating, pero yun, sinikap ko din po siya ipasok actually yung motivation ko po, even though last 4 minutes po tayo, yung motivation ko po ay sinikap ko po na ma-highlight po agad yung achievements kasi balo ko po sana siya i-relate sa abstraction kasi isa po sa nag-comment sa akin ay si Teacher Ira for my content kasi nasa DLC po kasi bago po kasi sa curriculum ng ASEAN, kasama po sa DLC niya is yung mga ASEAN Concord, which is hindi po highly relatable for students. So talaga pong intentional po ako naglagay ng mga economic and socio-cultural na mga achievements ng ASEAN sa pagganyak para ma-relate ko po sana dun sa abstraction. Kaya medyo nababanggit ko po siya ng last part, pero hindi ko na po mahabol, hindi ko po ma-expound kasi due to time constraint din po. Pero ayun, maraming salamat po sa mga valuable insights ni Teacher JP and ni Teacher Ira, especially aspiring APKS teacher kasi ako before ako pumasok ng PNU. So, hindi naman siya totga kasi hindi ko din naman taga first choice ang AP. Pero maraming salamat sa valuable insights ni Kuya JP, ni Ira, and ni Ate Atina mula sa aking teaching demonstration kasi masaya lang. So, salamat po sa inyong time. Hindi ko po alam kung paano siya nira-wrap up, pero ayun po, lahat po ng wag po kayong mag-alala, especially for Ira and Kuya JP, kasi lahat po ng mga comments nyo and suggestions will be applied po. Hindi ko po alam kung hindi manifesting. Pero, if uulit po ng demo or kasi po, i-apply din po namin siya sa finalized LP po namin. So, makakaasa naman po kayo na lahat po ng comments, especially po kay Ate Atina din, and then sa 2 AP major evaluator din po natin na ma-apply naman, and i-consider po natin highly yung mga suggestions and inputs po ninyo sa
finalize LT ko. Maraming salamat po ulit sa time and effort and commitment. Kasi po si JP ay 4th year at PT, busy po siya. Si Ira po ay kakatapos na mag-defense. At si Ate Atina po ay PT10. So maraming salamat po sa inyo pong time and commitment po na samahan po ko on my teaching demonstration. Maraming salamat po. And sana po magkita po tayo sa campus para may abot ko din po yung small token of appreciation po na meron ako po. Meron pinipare ko po para sa inyo. So, sa tingin ko po pag nakita na lang po tayo sa campus, especially for Ate Atina at kay Kuya JP kasi pabalik na po sila ng campus this 3rd term. Congrats po sa PT and maraming salamat po ulit. Thank you. Congrats, Luisa. Happy Luisa. Congrats, Thank you teacher. po. Sige po, stop recording ko na po.